Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan. Ang ating content ngayon ay mula sa katanungan ni Nay Pinas. Ang sabi ni Nay Pinas ay, Sir, ano po ba talaga ang purpose ng barrel na may ported? Nakakabawas po ba talaga yun ng recoil, muzzle flip during firing? Okay, yung mga kagaya nito na mga ginagawa ko. So, tingnan natin kung ano ang talagang nakakabawas ba yan. So, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 46,900 plus na mga subscribers. Isang tumbling na lamang at 47 na ang ating mga subscribers. Kaya maraming salamat doon sa mga nagsishare at naglalike ng ating mga videos. Lalo tigit maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan naman yung ating mga revenues. Dahil ang kita ng ating YouTube channel ay nakalaan sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na mga bata na tinutulungan, anak ng mga single parent. At least nabibigyan natin sila ng allowance mula sa ating YouTube channel para sila ay makapagpatuloy na pag-aral. At gusto ko pang dagdagan o pag lumaki ang ating YouTube channel ay maaring ito pa ang maging dahilan para marami pa tayong mga bata na matulungan sa pag-aaral. Okay, so lalo tigit maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number, yung number sa aking likuran. Yan po yung aking anak na treasurera ako. At huwag po natin tawagan para bumili tayo ng baril. Wala po kaming pinagbibiling mga firearms o baril. Tumawag kayo dyan o mag-message kung kayo ay may papaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize kagaya ni Aljon Dating at ni Jobit Francisco. Maraming salamat sa inyo. At gayon din maraming salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Dahil sa patuloy ninyong pagtulong sa ating mga bata at sa muli ninyong pagbibigay ng tulong sa kanila. Pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan ng mabuting kalusugan sa ng inyong pamilya para marami pa kayong mga taong matulungan. Okay, so ayan. So, in my experience matagal na akong gumagawa. Nag-umpisa ako sa mga compensator kamukha nito. Okay. Ito, noong una, umuso muna itong mga compensator. Ayan. Itong compensator na ito, marami itong sizes. Ayan. Na nilalagay dito sa dulo. Merong mahaba. Ngayon, merong ayaw nung una muna ang mga ginagawa ko nun ay mga compensator pahabaan. Pero nagiging hassle dahil nga nakakadagdag sa haba ng baril. Okay, so ngayon malilikot talaga ang isip nitong mga shooter Ang purpose kasi niyan, ang purpose ng niyan, kaya naglalagay ng mga compensator na ganyan. Kasi nga alam naman natin na ang okay, na ang ang baril pag pumutok dahil sa lakas ng puwersa na nanggagaling dito sa kanyang baril ay ang recoil at pag-atras ng slide, dahil pag umatras ang slide tutulak niya itong hammer, ay gumaganyan ang baril. Okay, yan ang tinatawag na recoil. Okay, pag recoil niyan gumaganon, ang sipa niyan ay pataas dahil nga doon sa centrifugal force na nanggagaling dito sa loob ng barrel. Siyempre pag yung sipa niyan paatras ay paganon ang sipa niyan. So ang unang niyan ay compensator. Ang gagawin naman ng compensator ay babasagin niya yung puwersa dito at yung force na ibubuga, siyempre pag bumuga yung pataas ay kukontrahin niya yung recoil. Kasi nga lalabas dito yung gas, kukontrahin niya yung recoil. So magiging mabilis ngayon ang iyong pagpapalo ng shot.
magiging mabilis. Kumbaga mabilis mong may ano dahil kunti lang yung ano hindi naman talaga mawawala yun. Pero sa halip na ganun, ang mangyayari ay ganun-ganun na lang, ganun-ganun. So madali mong ma-align yung site. Yung ganun. So nung nauso itong mga compensator, nauso naman itong mga ganitong ported. Ang tawag dito ay nakalimutan ko na, maalala ko yun. Ginawa na naman ng mga ported, sari-sari na ang ginawa dito. Ngayon, ganon din ang purpose niyan para makontra yung recoil. Kasi pagputok niyan, i-escape yung gas dito, itutulak niyan ganyan. Para bang yung alam naman natin yung mga jet plane, yan parang mga ganon. Ang nagpapatakbo dyan ay yung pwersa ng makina, nahihigop ng hangin, itutulak niya yung eroplano dahil dun sa pwersa ng hangin na nanggagaling dun sa makina. Ito, siyempre, yung buga dito ay kukontrahin niya yan. Kaya mahina na ngayon ang recoil niyan, mahina na. Yun talaga ang purpose niyan. Totoo yan. At yan ay nasubukan ko na. Kaya nga gumagawa ko ng mga ganito. At isa ito na ito ay hindi pinapagamit ko sa mga kumbaga ito ay pang-practice ko. Itong baril na to. So ito ay actually ito ay Beretta. Beretta ito. Ginawa. Kaya ko ginawa naman itong Beretta ay open na itong open na itong, alam naman natin na open ang ibabaw ng Beretta. So maganda. Yung iba naman, binubutasan pa yung slide. At yung iba, sa halip na dito, kasi pag dito, yung sight niya ay nabablard yung sight. Pagka dito kasi, medyo yung sight, na natatabunan yung sight nito. At yung minsan, yung sight niya, yung front sight niya, nagkakamiro ng agiw o umiitim. Lalo kung may yung may kulay. So ang ginagawa naman ng iba, dalawa dito. Dito magkabila na dito ang labas, dito sa mag-side na ganun. Pero pag ganun naman, pag ganun. Tsaka pag ganun. Pag ganun at pag ganun naman ang tulak niyan. Magkatapatan, so pag ganun ang tulak niyan. Kung ang tanong mo ay totoo ba? Totoo talaga. At yung mga shooter ang nagpauso nito. Sa tingin ko mga shooter talaga nagpauso nito para mabilis iputok. Dahil nga ang recoil, pag malakas ang recoil na gano'n, di mabagal kang pumutok. Samantalang kung steady lang, gumagano-gano lang yung baril mo, mabilis kang pumutok. So yun talaga ang purpose niyan. At isa ako sa gumagawa din ng mga ganyan. Yung mga nagpapa-modified, ang tawag dito ay nakalimutan ko na. Okay, so hybrid ang tawag namin nung una sa ganito, hybrid. Awan ko lang kung hybrid rin ang tawag ninyo, pero hybrid ang tawag namin sa mga ganito, pinapa-hybrid. Okay, dahil yung iba, kaya naman ayaw nang magkamero ng compensator dahil pag sumasali sa sa competition, may box kasi yan May box, dapat yung baril mo para maging standard ay kakasya doon sa box. Sakto. Ngayon, pag yan ay hindi kumasya doon sa box, ay doon ka sa modified mapapasali. Okay, so dapat sakto sa box. Kaya magiging iba ang category mo. So yun yung kapanahonan namin. Hindi ko alam kung anong kapanahonan ninyo ngayon. Kaya ang ginawa, sa halip na magpalagay dito ng compensator, ay ito ng barrel mismo ang ginawang parang compensator. Compensator na rin, parang compensator na rin yung ginawang ported. So ang tawag dyan ay hybrid. Hybrid na ang tawag dyan sa mga ganyan. Hindi ko lang alam kung hybrid pa rin ang tawag sa ngayon dahil tagal ko nang hindi sumasali sa mga competition. So, ayun lang ang talagang totoo niyan. At para natin basahin din natin yung yung Google.
Nasa Google din naman yan eh. Ang sabi sa Google dito, awan ko lang kung maniniwala yung iba dito sa Google. Nilagay ko dito, what is the purpose of ported barrel? Ano ba talaga ang purpose niyan? One of the most practical daw ay yung ported barrel. Yun ang pinakang-practical. Bakit tinawag na practical? This consists of circular or oval trapezoid ports near the muzzle of your gun. Yun. Yung iba, ang ano ay oval, ang pagkabutas near the along the top of the barrel. Along the top of the barrel. Ito na nga, along the top of the barrel. When the cartridge is fired, pagka pumutok na, gases, yung mga gases ay push down the barrel as it pass its port. Some gas is vented out of the to counteract muzzle flip. Ayun, yun nga. To counteract the muzzle flip, para makontra yung muzzle flip and reduce pelt recoil, at para mabawasan yung recoil. Yun talaga ang purpose niyan. So ayan, expert na nagsabi niyan, hindi na galing yan sa akin. Okay, so baka hindi ninyo ako paniniwalaan, pero mas, ang tingin ko, mas expert itong mga ito kaysa sa akin. So ayun, ulitin ko. One of the most practical is the ported barrel. That consists of circular, oval, or trapezoid port near the muzzle or along the top of the barrel. Ito, along the top of the barrel. When the cartridge is fired, pag pumutok, yung mga gas ay pinupush down the barrel and it passes its port. Some gases vented out of the contact muzzle. Flip the recoil. Ayan. Ang sabi naman sa compensator, a compensator or ports in a barrel, compensator o di kaya yung port sa barrel are to reduce muzzle flip. They also normally reduce the pelt recoil, as in the amount of energy that gets set back into you when firing. Okay. Yung energy na nagsesend back ng para firing ay nare-reduce. But this is far more of by-product by not the point. Compensator on rifle must ganun din sa mga rifle. Okay. At yung iba nga pag pumuputok ay nagiging dark yung kanyang yung kanilang front sight. So yung iba dito sa tagilid magkabila na ganun, doon naglalagay. So ganun kasi nga nagdadark. So ayun ang katotohanan, at bahala na kayo kung ano ang inyong pagkaintindi rin dyan. Ang sabi pa dito ay, the porting makes the recoil lighter. Nagiging light ang recoil, so you don't have to work as hard to get back your sight. Yun, yung sinabi ko kanina. Para hindi tayo mahirapan na ibalik yung sight alignment. Kasi nga, hindi naman gagano ng malakas. So, palagay ko, ganun pa rin na so, yun talaga ang nun, para mabawasan yung recoil. Yun, ang pinakasagot doon. So, binasa ko rin mula sa mga expert. Mga expert naman itong mga nandito. At ako'y naniniwala sa mga yan na mas magagaling pa yan sa akin. Ako ay isang baguhan pa rin pagdating sa pag ikumpara mo sa kanila ay mas pinaniniwalaan ko sila. Hindi ko na-experience ko rin yan, ay nagsisikid opinion din tayo. Baka naman yung ating kumbaga sa atin lang yon, at yung iba yung mga eksperta hindi naman ganun ang paliwanag. So pareho rin lang ang paliwanag.
Ayan, at sana alam na natin kung bakit may, yung iba akala dekorasyon lang. Oh. Pero may ano yan. Yung mga 1911, ganyan din ang ginagawa eh. Yung mga una kong ginawa dyan, yung mga busing ng 1911. Pwede pala, akala ko nga nung una, design lang eh, pampaganda lang eh. Pala talaga totoong ganun. At naranasan ko rin naman yan. So yan, at basahin lang natin yung ating mga community spotlight ngayon. Okay, shout out kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas, meron kang 100 plus engagement. Shout out din kay Daniel de Guzman, meron kang 16 engagement. Shout out din kay Tommy Aparisi, meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay JNF, meron kang 13 engagement. At shout out kay Karim sa Payani, meron kang 36 engagement. Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Puntahan niyo yung aming bagong Papa Burger dyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa lagang 40 pesos by 1 take 1 at mapapaburger kayo sa sarap. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli nating video.